Good day! Magandang araw mga ka-stroke. For today's video ay mahina pa ba ang kamay mo? Pero may galaw na siya. So, for today's video ay papakita ko po sa inyo ang mga dapat gawin diyan para ma-recover na natin ng tuluyan at magamit mo na sa kapaki-pakinabang na bagay ang iyong affected na kamay ayan, sa normal na pamumuhay. Pero bago natin gawin yan, please subscribe at huwag niyo kalimutang i-hit ang notification bell para updated tayo sa mga stroke na lumalaban. Ayan. At kung inyo magustuhan, inyo na rin i-hit ang thumbs up button. Ayan. So, intro po muna tayo ng konti. Yes! 3, 4 na. Abangan nyo. Maligo ko. Kung bago pa lang sa kanya, disubscribe. So, ito na po ang ating gagawin. Kailangan tayong gumamit ng bottled water na yan. At saka kailangan siya may laman para meron siyang bigat. Yan. So, ang gagawin natin ay siya po ang magsisilbi natin pinaka-dumbbell, pero mas maganda kung may dumbbell. Pero maganda ganitong bottled water kasi tumatayo siya. Meron po tayong gagawin mamaya rin at dapat nakatayo siya. So, ganito po ang gagawin natin. Yan. Ihiga po natin ganyan. Tapos, tayo ulit, ganyan. Tapos sa kabila naman. Ayan. Marami pong mapapagamitan nito pag nasanay po tayo dito. Ayan. So, bilangan natin. Pwede natin siyang gawin na 10 repetition. Kung medyo mahirap naman, nangangatal pa, edi 5 hanggang pababa. Ayan. So, gawin natin. Example natin ng 5. Yan, parang ganito una. 1. Tayo. Tapos higa dito sa kabila. Tayo ulit. 2. Tayo. Higa. Tayo. 3. 4. 5. Ayan. Yung pong exercise na yan ay malaki po ang may tutulong yan. At marami pong gamit ang mapapagamitan niya kagaya ng pagbubukas ng siradura, ayan, pagsandok ng kanin, ayan. So, magbibigay din po yan ng lakas. Basta kung may galaw na inyong kamay, ay diretso nyo na. Gawin nyo itong mga bagay na ito. At malaki ang may tutulong nito. So, ang next po natin gagawin, ay pipick upin po natin siya. Mommy. Tapos ilalagay dito sa may dibdib. Tapos ibabalik po natin. Tapos lagay po ulit ang kamay sa dibdib. Ayan. Kung meron na po kayong grip, ayan. At kung gawin din natin yan, kahit medyo nangangatal-ngatal pa ang ating kamay, yung talaga, kahit ganito, ayan. Mahina pa, ayan. Tapos balik. Dandahan, kahit dandahan siya. Tapos balik ulit ang kamay. Ayan. So, alam niyo yung, yung pagka may ginagawa yung ating affected na kamay, yung halimbawa, may dadamputin siyang ganyan. Nararamdaman niyo rin ba yung may ano siya dito parang kumukurot sa tsaka rito sa sentido. At tsaka dito, yung parang, alam niyo nakatayo kayo sa mataas. Yung medyo nasasawan. Ayun, ganun ang pakaramdam yung may gigil. Ayan, so dapat ay kailangan din na nakarelax ang ating isip bago natin gawin yan. Parang ganito po. Exhale muna. Kailangan nakarelax ang ating dibdib at saka ang ating mind. Then, do it. Kunin. Yan. Lagay dito sa may dibdib. Tapos, balik. Bitaw. Lagay ulit ang kamay sa dibdib. Ulit.
kunin, ibalik ulit, alpasan. Ayan. Ulit-ulit po natin gawin yan. Ayan. Kasi diyan na po niya natin mararamdaman. Kasi pag nasanay siya, mararamdaman natin ang kanyang bumabalik yung kanyang lakas kahit sa hindi siya yung dating lakas, at least mabigyan natin siya ng lakas kung may galaw din lang naman. Ganyan po ang ating mga gagawin. Kasi nga, sabi ko nga, pag once na gumalaw na ang inyong kamay o kaya ang inyong kamay na affected parts, gamitin nyo ng gamitin at doon siya masasanay. So kagaya po nito, ito po ang mga pattern, mga exercise para dyan. Ayan, gawin po natin ng gawin yan. Ayan. Ngayon, kung mahina pa po ang grip, ay meron po akong pang gloves na pang hand grip. Meron po ako niyan sa akin pong yellow basket sa TikTok. Ayan. Doon po kayo umorder. I-tap din po ninyo ang Dagsmanian Flores. Tapos i-hit niya, pindutin nyo yung yellow basket. Yung nalalabas, kaunahan po siya. Ayan. So, ganyan po ang gawin natin. Alpas. Kahit dandahan, ayan, huwag nangangatal-ngatal pa. Ayan. Ayan. Ang importante, magawa nyo. Ayan. At saka dapat nga nakarelax ang mind para hindi nasasawan. Gawa ng gigil. Yung pagka may pinipilit mo siyang gawin, mararamdaman mo dito naninigas ang tiyan. Simula dito hanggang pababa. At saka yung dito sa sentido at dito sa gitna. Ayan, so kailangan nakarelax. Pero pag ginawa nyo ng ginawa yan, dyan masasanay na ang ating kamay. Lalo pa at ikaw ay kanan, ang nadali sa iyo, ay mas madali siyang manunumbalik. Marirecall niya mga dati niyang ginagawa. Mga ka-stroke, ayan, mga kapatid, yung pong pinakita kong exercise gamit ang bottled water, ay malaki po talaga may tutulong yan. At talagang yan po ay effective. Kung gagawin nyo rin lagi ng gagawin, kailangan gawin natin siya ng gawin. Kahit yung mga nagdaan natin mga exercise na pinakita ko, ayun po ay talagang base sa aking experience. Ayan. At syempre, dapat may naman siya. Depende rin sa inyong lakas ng affected na kamay. Kailangan kasi meron siyang bigat para yung may pressure siya sa baraso pag ginaganon. Kahit magpasa hanggang ngayon, kahit malakas na ang kamay ko, ginagawa ko pa rin ang mga ganyang exercise. Pero syempre, kagaya sinabi ko na nagle-level up nga ang ating exercise, ito na po ang ginagamit ko. Ayan. Syempre, ito po ay 5 kilogram na. Ayan. Ganun na po kalakas ang ating kamay. Pero bagamat lumakas siya, hindi ko pa rin talaga naibabalik pa yung dating lakas ng aking kamay nung hindi pa ako na-stroke. So, gawin natin yung mga bagay na yan at saka hindi nadampot at talagang malaki ang may tutulong yan. Sinasabi ko po sa inyo to dahil ito po ay base sa aking experience at isa rin yan sa nagpalakas sa aking kamay. Naintindihan ko naman kayo kasi alam ko lahat ang pinagdadaanan ninyo kasi pinagdaanan ko din yan. Ayan, so hindi pa rin nawawala yung mga tanong na gagaling pa ba ako? Oh, yes, gagaling pa sapagkat kung may gagawin ka sa iyong sarili. Pero kung wala kang gagawin at ikaw ay babang lalaang sa upuan, ay talagang magtatagal ka na nakaganyan. Walang mangyayari. So, exercise talaga is the key. Gawin natin ang gawin yung mga exercise. Pero syempre, kailangan din naman magpahinga pag napapagod. Dahil tayo mga na-stroke, ay madali na po tayo mapagod Lalo na yung ating mga muscle na sa affected parts, talagang kailangan na bago ma-activate yan, may-activate natin, talagang napapagod rin yan Madali na siyang mapagod. So, kailangan din natin magpahinga, relax, ayan. Pero hindi naman yung magre-relax ka na habang buhay. Pero syempre, kailangan magpahinga lang. Pagkapahinga mo, basta galaw ka pa rin ng galaw, ganyan lang ang technique yan. Basta lagi kang gumagalaw. Pero kailangan siya mai-relax. Yung pagka napagod nga, ay syempre, talagang kailangan magpahinga. Pag napagod, kailangan i-relax. Pero ang napakahirap naman talagang i-relax na pagod ay yung kagaya nung yung pagod ka na dahil sa ating sitwasyon na ganito, yung parang halos gusto mo na sumuko, pagod ka na. Lagi kang ganyan, parang wala nangyayari. Kasi yun ang iniisip natin Yung napapagod ka sa ganyang kalagayan, yung pakiramdam mo, iniwan ka ng kaibigan mo na mga dabarkads,
hanggang sa pati ang Diyos ay sinisisi mo na dahil sa kalagayan mo yan. Kasi yung tumama naman talaga sa ating stroke ay talaga namang hindi biro. Nandiyan din yung lagi mong iniisip, bakit ka nagkaganyan. Yung may stress ka hanggang sa umuwi na sa pagka-depress. At yan ang nakakatakot yan pag ikaw ay na-depress. Ayan. Pero pag na-depress ka kasi wala ka na sinisino eh. Kahit pamilya mo, asawa mo, hindi mo na pakikinggan. Talagang laging mananaig ang init ng ulo at lagi kang nag-iisip ng kung ano-ano. Mahalaga rin kasi yung lagi kang may kausap din para sa ganyang bagay. Kasi nga, hindi mo nga matanggap kung ano nangyari sa iyo. Kasi kagaya yung mga dati mong ginagawa, hindi mo na magagawa. Yung mga activities mo kasama mga kaibigan mo, wala na. At saka iniwanan ka na rin pati. Totoo naman eh. Talagang marami nawawalang kaibigan. Pero mapapansin mo, yung pamilya mo, yung asawa mo, eh talagang grabe ang sakripisyo. Hindi sila sumusuko. Pero mas dapat ikaw, mas lalong hindi ka dapat sumusuko. Lalong-lalo na yung nai-stress ka. Ayan. At hindi lang di sa kalagayan mo mai-stress. Pati mai-stress ka rin dahil sa mga taong nakapaligid sa iyo na toxic. Ayan. Lalo na kamag-anak mo. Kalimitan naman ganun eh. Talaga, kung sino pa yung kamag-anak mo, kalimitan. Yung pan-toxic eh, di ba? No? Talagang nakaka-stress talaga. Pero yun lang naman talagang technique dyan. Huwag mong stressin ang sarili mo dahil lamang sa ibang tao. Ayan, lalo ka lamang kasi matatalo dyan eh. Ibig sabihin, nagpapatalo ka. Kaya nga, kasama nga sa pakikipaglaban, labanan natin yan. Yung mga toxic na nasa paligid mo, kapag-anak mo. Ngayon, paano ko ba nalampasan ito? So, madali lang ang ginawa ko, pero nahirapan din ako noong una. At talagang dumaan din ako sa depression. Ayan, so, pinag-aralan ko rin, at saka isa pa, malaki rin na tulong ng pamilya, yung lagi kang kinakausap. Nariyan siya, hindi ka iniiwan, nandiyan sila. At talagang hindi ka nila pinababayaan. Ngayon, isa pa, napagtanto ko rin, na binuhay pa tayo. Ibig sabihin talaga, may laban pa. Malaki pa ang pag-asa kasi buhay pa nga tayo. Meron pa tayong gagampanan sa mundong ating ginagalawan. At isa pa, yung mga kagaya naman ng stress, na ini-stress ka ng mga taong nasa paligid sa iyo, ng mga kamag-anak mo, lawakan mo lang ang pasensya mo at iwasan mo na. Ayan, kailangan malawak ang pasensya mo. Kailangan kasi meron ka na mahalaga rin, yung meron ka na pinagkakaabalahan. Ayan, yung parang hindi mo lagi siya iniisip. Yung matutuon bang yung pag-iisip sa isang bagay na yung lagi mong ginagawa at saka mag-concentrate ka na lamang sa iyong paggaling, pag-recover. Ayan, kung matagal man ang progress, ay gawin natin ang gawin yan. At ako po magsasabi sa inyo at talagang experience ko. Ako po yung nakatatlong 6 months na nilampasan bago pa ako nagkaganito. Ayan, so ang ginawa ko lang po talaga, matibay din ang aking pagtsatsaga at matibay ang aking paghintay at matibay ang aking paniniwala at ako'y nananalig sa Diyos at alam kong tinutulungan ako niya at ganoon din ang ginawa ko, tinutulungan ko rin ang aking sarili kasi nalaman ko na nakadepende talaga sa iyo ang iyong paggaling. Kailangan tulungan mo rin ang sarili, kailangan may gawin ka. Yan rin po ang masasabi ko sa atin kasama sa pakikipaglaban. At wag tayong susuko kasi nga may pag-asa. Tingnan nyo ako. Ako nakabalik ako sa ganitong normal na pamoy. Nakakasabay ako. At isa pa, ay nakabalik din ako sa hanap buhay. Nakakapag-drive ako, nakakagala ako, nakakapunta ako sa kahit saan pumunta. Ayan. So yan po ay mangyayari rin sa inyo kahit gaano ka pa katagal na na-stroke. Ayan po ay may babalik natin kahit sa 75%, 85% na dating galaw. Ay okay na yun. Magagamit mo siya sa kapaki-pakinabang na bagay. Huwag na natin hahangarin yung lumakas tayo ng kagaya ng dati. Talagang hindi na naman mangyayari yun eh. Lalo na sa atin, na mga na-stroke talaga ng major, na hindi talaga biro ang stroke kung tumama sa atin. Huwag tayo makikipagsabayan sa mga na-mild stroke, sa mga transient ischemic kasi madali silang makarecover. So ang gawin na lang natin, mag-concentrate tayo sa ating sarili. Ayan, yun lang ang ating
isipin kung paano tayo makaka-recover. So, yun po muna ang aking masasabi sa inyo. At maraming salamat. At lagi natin tatandaan. Ha? At ating isaisip at ating isa puso na tayong lahat ay gagawin, lalakas, at titigas. Yes. Ang katawan. Yes. So, maraming salamat po sa panonood. Gawin nyo yung exercise na yon at talagang malaki. May tutulong yan sa mabilis na paggalaw at syempre, mabibigyan din ng lakas. So, yan po ay base rin talaga sa aking experience at danas na danas ko talaga. Kung gagawin nyo, mangyayari ang inyong gustong mangyari sa inyo. So, walang imposible. Walang imposible. Basta ginawa mo yan. So, God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat po. And I love you all.